Assalatu wassalamu ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, inshallah, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa Surah Al-Mulk. Ang Surah Al-Mulk po, yun po ang kaharian. Ha? Sa pasimula, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, mabiyaya ang yaog na sa kanyang kamay ang kaharian, at siya sa lahat ng bagay ang may kakayahan. Diyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, karapat dapat talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala na sa kanya ang biyaya, lalo na sa kanyang kamay, mga kapatid. Nagpapatunay na ang biyaya ay galing lang lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa kanyang kamay. Alam naman natin, mga kapatid, kapag binanggit ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag ka nang mag-isip ng sobrang sobra. Basta nabanggit kamay, okay na yun. Ang iba kasi dinodrawing pa, i-compare pa nila ang kamay ni Allah sa kamay ng mga nilikha. Yan po ay mga maling kaisipan. Kasi ang atin, kung ano ang nabanggit, yun na lang ang kukunin mo. Ibig sabihin, ang pagka-literal niya, yun ang iyong tatanggapin. Kaya dahil doon, nasa kanya ang kaharian, tabaraka, ibig sabihin, mabiyaya ang yaong nasa kanyang kamay ang kaharian. Kaya lahat ng nakikita natin dito, mga kapatid, lahat ng mga naaamoy natin, lahat ng nilalakad natin, ay lahat yan ay kaharian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat. Kaya bilang mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag anong kinuha sa iyo, dapat ibalik mo lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kinuha ang mahal mo sa buhay, lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, dapat mo po tanggapin. Kasi nga, hindi mo yan hawak. Pating buhay natin nga, hindi mo hawak. Buhay ng anak mo, buhay ng mahal mo sa buhay, ang buhay ng iyong ina, iyong ama, hindi mo yan hawak. Kasi nga, kasali lahat yan sa kaharian ni Allah subhanahu wa ta'ala. At siya sa lahat ng mga bagay ay may kakayahan. Kaya napakalinaw po yan, mga kapatid, na si Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Hindi mo pwede small-smallin pa. Kaya ang mga ibang paniniwala, nakakatawa talaga kasi ang Diyos nila umiiyak, ang Diyos nila binibigyan ng proteksyon, ang Diyos nila ganito. Mali po yan talaga, kapatid, kasi nga ang Diyos ay may kakayahan sa lahat ng bagay. Kaya pagkabanggit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, lumalakas ang ating pananampalataya na ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang makapangyarihan sa lahat. Siya lamang ang merong may kakayahan sa kanyang mga nilikha. Kaya kung binugbog ang Diyos mo, pinaiyak mong Diyos mo, subhanallah, napakahina po yan. Kaya pasalamat talaga tayo sa Islam na tinuruan po tayo ng tamang relihiyon, landas kung saan patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nagpakilala pang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sinabi ng Allah, ang yaong lumikha ng kamatayan at buhay upang susubukan niya kayo kung sino ba sa inyo ang may pinakamainam na gawa, at siya ang makapangyarihan na mapagpatawad. Kaya dyan sa pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, confirmation talaga na ang makapangyarihan sa lahat, ang may kakayahan sa lahat ng bagay, ang yaong lumikha ng kamatayan at buhay. Ang kamatayan at buhay, mga kapatid sa Islam, magkasama talaga yan.
Hindi pwede na walang buhay na matay, hindi pwede yun. O kaya buhay, walang kamatay, hindi pwede yun. Kaya nagkamali talaga ang mga taong gusto talaga mabuhay walang hanggan. Dito sa mundo, may talaga yan, meron kang last destination, yun ang kamatayan mo dito sa mundo. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, pasalamat po tayo, binigyan po tayo ng idea kung bakit ginawa niya ang kamatayan at buhay. Upang liyabluwakum, upang susubukan niya kayo. Yun palang dahilan. Meron palang pagsubok si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, ayyukum ahsanu amala. Ito, patanong po ito mga kapatid. Kung sino ba? Ayun, kung sino ba? Patanong po yan. Tayo yan ang doon tinatanong. Sa inyo ang may pinakamainam na gawa. Allahu Akbar. Kaya dahil dito mga kapatid, lubos natin naunawaan ang tunay ng diwa ng buhay at kamatayan. Meron palang certain time, may hangganan ang pagsubok. Kaya pasalamat talaga tayo kay Allah kasi pagdating natin sa paraiso, wala na pong pagsamba. Kasi nga, diyan lang ang pagsubok sa between ng buhay at kamatayan. Titignan lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya ang pinakamainam na gawa, yan ang nyo talaga mga kapatid. Kasi nga hindi po paramihan dito. Ang gusto ng Allah, yun ang masusunod. Ang gusto niya, pinakamainam na gawa. Alam naman natin pinakamainam na gawa. Dapat nabubuo rito ang ikhlas. Ibig sabihin, ang taos puso mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, na inalay mo ang iyong buhay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang mga doon, mga kondisyon po yun, taos puso. Yun ang gusto ng Allah. Tapos ano pa, ang iyong mga ginagawa, hindi lang taos puso, bagkus sabayan mo yan na sumusunod ka sa kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Yun ang dahilan, yun ang purpose ng buhay at kamatayan mga kapatid. At siya ang makapangyarihan na mapagpatawad. Allahu Akbar. Makapangyarihan at mapagpatawad. Papatawarin po tayo sa lahat nating mga gawa. Kaya mayroong tauba. Ang gusto lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung nagkasala po tayo, ay magbalik loob kaagad. Alam naman ng Allah subhanahu wa ta'ala, pag likha niya sa tao, walang perfect sa atin. Kaya gumawa ka pinakamainam na gawa at ang Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, patawarin po tayo sa ating mga pinanggagawa. Kasi nga siya ang makapangyarihan. Tapos sinabi niya pa dito mga kapatid, nagpapatunay sa kanyang kapangyarihan, alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafahut farji'il basara hal tara min futur. Sinabi ng Allah dito mga kapatid, yaong lumikha ng pitong kalangitan, pitong mga kalangitan na patong-patong, wala kang makikita sa paglikha ng mga mahabaging Allah ng anumang pagkakaiba. Allahu Akbar. Tingnan nyo mga kapatid, ganun ang pitong mga kalangitan. Wala, di ba kung gagawa ka ng building, dapat may mga libiling talaga yan, kumpleto sa aparatos, mayroong mga nilalagay na mga parang lubid para lalagyan nila ng tubig para maging level talaga ang sahig. Ang kalangitan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pito, patong-patong pa yan. Tapos wala kang makikita magkakaiba. Wala talaga. Tapos sabi ng Allah, kaya ibaling mo ang paningin. Meron ka bang nakikita anumang mga lamat? Ang sagot, ya Allah, wala, subhanaka. Napaka-tindi ng pagkagawa mo, ya Allah. Kahit ibaling namin ng ilang beses ang aming mga mata, wala kami talagang makikitang lamat. Pagkus, napaka-perfecto ng iyong pagkagawa. Ibig sabihin, ya Allah, ikaw ay lubos na makapangyarihan sa lahat. Hindi lang makapangyarihan, pagkus, lubos na maalam
sa paggawa ng mga kalangitan. Allahu Akbar. Tapos sabi niya, utos ulit ng Allah, "Thummarji'il basara karrataini yan kalib ilay kalbasaro khashian wa huwa hasir." Sabi ng Allah, mga kapatid, at pagkatapos ibaling mo pa ang paningin ng 2 beses, babalik lang ang iyong paningin na bigo habang ito ay napapagod. Allahu Akbar. Tingnan nyo, di ba, naalala yung kung mag-camp tayo o sa gabi, titingin ka ng langit, mapapamangha ka talaga sa kalangitan, mapapamangha ka talaga sa mga bituin, sa mga buwan. Bilang mga Muslim, ito kagandahan sa Islam kasi nga sinasabayan po natin ng pananampalataya, na binabalik natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi katulad ng mga hindi Muslim na mamangha nga sila sa mga tanawin pero hindi naman nila binabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napapagod lang sila sa pagtingin, sa pagtanaw ng mga tanawin. Tayo, alhamdulillah, naunawaan natin na dapat ibaling natin yon, tapos pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kanyang perpektong gawa, sa mga kanyang mga nilikha na maging tanda na mayroong tagapaglikha. Allah. Kaya dahil doon, mga kapatid sa Islam, tapos ito pa, mga kapatid, isa sa mga rin sabi ng Allah, "Walakad zayyanna as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa atadna lahum adabas sa'ir." Sabi ng Allah, mga kapatid, at sadyang pinalamutian namin ang kalangitan ng mundo ng mga lampara. Ibig sabihin lampara dito, mga kapatid, sa tafsir, yun po ang bituin. At ito, mga kapatid, tingnan nyo sa pagtatapsir. Ang mga medyo hindi malabo, medyo mga malabo, yun ang binibigyan ng tafsir. Ang mga malilinaw, iwag mo na itafsir yan kasi napakalinaw na yan. At ang Quran, binaba yan, napakalinaw. Kaya ang tafsir dyan, Allahu Akbar. Mga ano lang yan, medyo konti lang yan, ang tafsir dyan. Kaya pero sinulat ng mga ulama natin, pinalawak kahit malinaw na. Kaya patunay yan ng Quran, mayaman talaga sa kahulugan, mayaman sa mga kwento. Hindi lang pagpapaliwan, pagkus mga kwento. Pinapalawak. Yan ang ano ng Quran, mga kapatid. Kaya ang lampara dito, hindi na ibig sabihin lampara, ibig sabihin doon mga bituin. Tapos sabi dito, at ginawa namin ang mga ito bilang pambato sa mga satanas at aming inahanda para sa kanilang parusang lumiliyab. Kaya dyan sa natin, mga kapatid, sa ayon sa tafsir, na ang bituin, mga kapatid, merong 3 dahilan kung bakit nasa kalangitan. Una-una, sabi ng mga ibang ulama, lalo na si Qatada, sabi niya, nandoon sa langit para magiging palamuti. Allahu Akbar. Di ba, kung gabi sobrang dilim, walang bituin, di ba, napakapangitingnan. Pero kung may mga stars na papamangha ka, minsan nga mayroong mga mga pag-aaral na mayroon palang mga group of stars. Nagiging ginawa nila ng mga drawing, constellation kung tinatawag natin sa English. May mga pagtitipon ang mga stars. At ang mga ibang stars nagiging tanda para sa mga traveler. Yun ang isa sa mga dahilan doon para hindi ka maligaw. Kasi dati wala namang mga GPS, wala namang mga hihirapan sila. Tumitingin lang sila sa bituin. Yun ang kanilang gabay, papunta sa kanilang patutunguhan. Kaya napakaganda, mga kapatid sa Islam, ito mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos itong pinakamalupit sa lahat, bakit may bituin? Magiging pangbato sa mga satanas. Allahu Akbar. Kaya bago lang ito natuklasan ng mga scientist natin na sa ibang mga kalawakan, nakikita nila ang stars nagiging pangbato. Hindi nila alam sino. Yun sa Islam na nalaman po natin, ginawa pala ito pangbato para sa mga satanas. Kasi yung mga satanas umakyat doon, mga jinn,
umakyat doon, nakikinig ng mga balita sa langit. Ha? Kaya dahil doon, binabato sila. Ngayon, kasi nga, mga magnanakaw, mga baka iba pa rin, alam naman natin mga jin, mga satanas, nakikinig yan sila, tapos ang ibabalita naman nila sa kanilang mga manghuhula, may mga kadugtong-dugtong na. Kaya nakakatakot. Kaya inanda ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, magiging parusa na lubiliyab. Matamaan ka nun, auzubillah. Buti nga pagdating sa earth, naging pino na. Kasi nga sa atmosphere natin, nababangga ang mga comet, nababangga ang mga asteroid, nagiging apoy. At nadudurog kasi nga sa sobrang friction, binigyan tayo ng proteksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano kung sa kalawakan yun? Babatuin, mga engkanto doon na natatamaan. Durog sila siguro. Kaya yun mga kapatid sa Islam, pasalamat talaga tayo na ang Allah subhanahu wa ta'ala binigyan po tayo ng idea. Kaya huwag kayong magsamba sa mga bituin. Kasi nga, hindi ganon ang dahilan bakit mayroong bituin. Ang iba na naman, inuugnay nilang buhay nila sa galaw ng mga bituin. Mali din yan. Kaya pagbabasa ng horoscope, napakatindi kaya parusa yun. 40 days na sala, hindi tatanggapin sa iyo. Kung naniwala ka pa, nagtakwil ka na kay Prophet Muhammad sallallahu. Kaya napakatindi ng hatol dyan mga kapatid sa mga nagbabasa ng mga horoscope. Kaya huwag kayo mag-download ng horoscope, pagbasa ng horoscope, o mga unawain, ano yan, mga symbols na yan. Huwag mong gawin yan kasi nga ang dasal mo, hindi tatanggapin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nakakalungkot mga ibang kapatiran, naniniwala sa mga ganong mga maling paniniwala. Bagkus yan ay isa sa mga pamahiin na gawa-gawa lamang ng mga tao. Hindi nila lubos inuunawa kung bakit mayroong bituin. Meron na tayong Quran, binalitaan na nga tayo eh. Tatlo lang pala ang dahilan. Pambato, palamuti, at maging gabay sa mga manlalakbay. Tapos ang sinabi ng Allah mga kapatid, sabi niya, walilladina kafaru bi rabbihim adhabu jahannam wa bi'sal masir. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, para sa mga yaong tumakwil sa kanilang Panginoon ay kaparusahan sa impyerno at kasuklam-suklam na kasasadlakan. Kaya yan, subhanallah mga kapatid, kapag ikaw ay nagiging kafir, nagiging mapagtakwil, auzubillah, tinatakwil mong tinatakwil mong katotohanan, ay napakalupit ng kaparusaan sa iyo mga kapatid. At iyon ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang impyernong apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi biro-biro po ito mga kapatid. Ito ay nakaka-alarming bilang isang manampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang kondisyon lang nga ng Allah, maniwala ka, tapos ikaw naging mapagtakwil ka. Hindi ka naniniwala na may paraiso, hindi ka naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, sumusuway ka pa sa batas. Tingnan nyo ngayon, subhanallah, bakla tumboy, pagdidibatihan pa. Bakit ka magdidibati sa mga ganun? Napakalinaw na bawal yan. Ang gumagawa ng mga ganung bagay mga kapatid ay mga nagkupur o nagtakwil sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kaparusahan sa mga suwail, sa mga sutil, ay ang impyerno at kasuklam-suklam na kasasadlakan. Pupuntahan mo, kasuklam-suklam yun, kasumpa-sumpa yun. Yun ang nakakatakot mga kapatid. Kaya layuan talaga ang mga pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang lalapit doon. Huwag kang titingin doon. Huwag kang makinig doon. Pagkos nagbibigay ka talaga ng distansya para hindi ka makalapit sa mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ito pa mga kapatid, kadugtong dito, nagbigay si Allah subhanahu wa ta'ala ng paglalarawan doon. Sabi niya, idha ulqu fiha sami'u laha shahikaw wa huwa tafur. Subhanallah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag inihagis sila roon, ay meron silang naririnig na ugong
habang ito ay kumukulo. Subhanallah, nakakatakot mga kapatid. May ugong kang maririnig doon na kumukulo. Ibig sabihin, malupit talaga ang apoy ng impyerno. Hindi ilang pala apoy. Ha? Mayroon pala mga kumukulong mga likido doon. At maririnig mo talaga, bulkan nga eh. Lumabas ang lava, lumabas ang lahar, subhanallah, tapos kumukulo. Nakakatakot kaya, sobrang init. Ha? Tapos mabaho pa. Ha? Kaya, impyerno pa kaya. Tapos mayroong inahagis doon. Alam naman natin mga kapatid, ang panggatong ng impyerno, tao at bato. Tao at bato, at ang mga tao doon palalakihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngipin mo parang bundok. Ang bagang mo parang bundok. Subhanallah, tapos ilan bang ngipin natin? Kung iisipin mo talaga, palakihin mo lahat ang ngipin mo, ano kaya magkaroon ka ng anong sukat ng ulo mo, pating katawan mo. Susunugin lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itatapon doon, ihagis doon sa may ugong, audubillah. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid, hindi laro-laro ang paggawa ng pagtatakwil kay Allah. Ang gawa-gawa na pagsusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat maghunos dili ko po kapatid. Matakot talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganong mga pangyayari. Kasi nga, hindi maganda talaga ang papunta sa impyerno. Tapos sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, takado tamayyazu minal ghayr kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sinabi ng Allah, halos pumuputok sa galit. Auzubillah, ang impyerno pumuputok sa galit. Kaya tuwing merong inahagis roon na pangkat, ay tinatanong sila ng mga bantay roon, hindi ba dumating sa inyo ang tagapagbabala? May nadir bang dumating sa inyo? May nagbibigay sa inyo ng babala? Mayroon bang dumating? Subhanallah. Napaka-alarming talaga mga kapatid. Nakakatakot talaga. Pumuputok sa galit ang impyerno. Tapos mayroong mga inahagis doon, bawat hagis doon, tinatanong sila. Napakalungkot talaga kapatid kapag nagkamali ka dito sa mundo. Bagkus pinili mo ang kaligawan kaysa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, tsak, magsisisi ka talaga. Parang ang dating dito, kapag tinatanong ka ng bantay, ano na yan eh, parang, ano na yan, napakasakit talaga yun mga kapatid. Sa pinili mo, nagkamali ka sa mundo. Alam naman natin mga kapatid, kapag nagkamali ka sa mundo, kung namatay ka na, wala ka ng pagsisisi. Wala na ang iyong huling pagkakataon para magsisi. Doon, iba na ang doon. Hindi na awa ang ipinapairal doon. Pagkos ang pinapairal doon, hustisya, katarungan. Ang sino mang gumawa ng kabutihan, mapaparaiso. Ang sino mang gumawa ng kasamaan, ay mapapaimpyerno. Kaya alarming masyado mga kapatid. Tapos ito pa, isasagot nila mga kapatid. Sabi nila, qalu bala, kada ja'ana nadhirun, fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min shay'. In antum illa fi dhalalin kabir. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanilang sinabi, upo, talagang dumating sa amin ang tagapagbabala at saka aming pinabulaanan. Yun palang ginawa nila mga kapatid. Yun po ang pagtatakwil. Kapag dumating na sa iyo ang katotohanan, dumating na sa iyong gabay, anong ginawa mo? Pinabulaanan mo. Bagkus mas malupit pa to sa pagsisinungaling. Ang pinabulaanan, may halo talagang pagtatakwil. Nagsinungaling ka na, may halo pang pagtatakwil. Ayaw na ayaw, ni-reject mo talaga ang katotohanan. Yun, pakadaba na. Wasinabi namin, wala namang ibinabang si Allah ng anuman. Kaya yun ang nakakalungkot mga kapatid. Dinugtungan pa nila ng pagsisinungaling, wala naman pinadala si Allah.
Napaka walang hiya talaga ng mga basta mapasok ka sa impyerno. Gagawa ka talaga ng mga paraan, mga palusot, o ano pang mga dahilan para mailigtas mo sarili mo. Sasabihin mo yan, walang ibinaba si Allah. Nandyan na, napakalinaw. Kung nananampal ng katibayan, sinampal ka na nun. Pero wala. At sa sobrang katigasan ng kanilang mga puso. Pagkos hindi nila naunawaan ang totoong mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ano pa, hindi nga kayo, kundi napakalaking pagkaligaw. Kaya yun ang isasagot sa kanila mga kapatid. Wala kayo, kundi nasa napakalaking pagkaligaw. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid sa mga ganitong mga nakakalungkot po ito. Tapos ito pa, isa sa mga pinakamasakit na sasabihin ng mga pag-impyerno mga kapatid na hindi talaga natin dapat gayahin sila. Sabi nila, waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sabi dito mga kapatid, at kanilang sinabi, kung nakinig lamang kami o nag-isip, hindi sana kami makakasama sa lumagalab-lab na apoy. Billah. Ito mga kapatid, ang tunay na pagsisisi na wala talagang wala ka ng takas. Kung nakinig lamang kami o nag-isip, kung ginamit namin ang aming mga utak, pinagkumpara namin sana katotohanan at mali, hindi nila ginawa yan. Kaya makakasama sila sa lumagalab-lab na apoy. Ayun. Kaya mga kapatid, gamitin nyo talagang tenga natin. Gamitin natin pag-iisip. Hindi pwede na puro emosyon lang po tayo. O kaya sinusundan mo ang yaman, wag mong gawin yan. Kunan mo talagang leksyon ito mga kapatid. Sinabi na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga future events to. Mga pangyayari sa kinabukasan. Tapat natin kunan talaga ng leksyon to. Pasalamat nga po tayo mga kapatid. Binigyan na po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng idea kung ano ang mangyayari sa kabilang buhay. Kapag ikaw hindi gumagamit ng utak, hindi ka nakikinig. Ang iba kasi pinapayuhan mo na ang ganda ng mga explanation mo, hindi pa nakikinig. Susundin pa talaga kanilang mga pithaya o susundin pa talaga kanilang mga hilig. Kaya tuloy. Sabihin pa niya, kanya-kanya naman po tayo. Huwag kang makialam ano pang sasabihin niya. Huwag kang makialam sa aking diskarte. Mga kapatid, mga palusot nila. Kaya dapat pala mga kapatid, kapag mayroong nagpayo sa atin, kung tama siya, pakinggan mo talaga. Mag-isip, makinig. Kasi nga ang mga kapwa natin mga Muslim, nagbibigay lang yan ng payo para naman yan sa ating kinabukasan, para mapabuti ang ating kalagayan. Kaya yan, isa sa mga natin mga kapatid, yan ang isa sa mga rason kung bakit huwag talaga tayo magiging mapagtakwil. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa'tarafu bi dhambihim fasuhkal li ashabis sa'ir. Kaya umamin sila sa kanilang mga kasalanan, kaya kasuklam-suklam sa mga kasama sa lumagalab-lab na apoy. Tingnan nyo, dito sa mundo, aminin mo kasalanan, okay. Pero sa kabilang buhay mga kapatid, kahit anong amin mo doon, anong pagsisisi mo doon, kasuklam-suklam talaga sa mga makakasama sa lumagalab-lab na apoy. Billah. Na yun nakakatakot mga kapatid, na huwag na sana tayong susundin ang kanilang mga yapak. Hindi talaga maganda. Kaya kahit anong pagsisisi mo doon, wala talaga mga kapatid. Kaya ito, kabaliktaran naman sa pangyayari. Ito naman para sa mga natatakot kay Allah, katulad dito, kadugtong dito, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum magfiratun wa ajrun kabir. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, katunayan,
ang mga yaong natatakot sa kanilang Panginoon sa ligid ay mapasa kanilang kapatawaran at pabuyang napakalaki. Halawak. Tingnan niyo mga kapatid. Katunayang mga natatakot, dapat mayroon kang ganito. Dapat matakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ligid. Ibig sabihin sa mga hindi mo pa nakikita, tulad ng imperno, ang mga nabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na hindi pa natin nakikita, ligid po yan, al-ghaib po yan. Dapat matakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kinalabasan ng mga gawaing pang-imperno, mga tinatawag na consequences sa mga masasamang gawain, mga ganito mga kapatid sa Islam, mga kahinatnan. Dapat matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, ang ano doon, mapasa iyo ang kapatawaran. Allah, para itong kagagandahan sa Islam, bakit po tayo nagpapakabuti? Gusto natin, hangad natin, mapatawad ang ng ating mga kasalanan. Yun naman talagang natin, hangad natin. Mapatawad ang ating mga kasalanan. Ano pa? Pabuyang napakalaki. Allah, paraiso. Mga inumin doon, mga pagkain doon, mga bahay doon, ang mga makakasama mo doon, ang klima doon. Allahu Akbar, pabuyang napakalaki. Iyon ang ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Kapag ikaw ay ganap na natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya inshallah sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Inshallah dugtungan na lang natin to sa sunod. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi